Binigyang diin naman ng Department of Transportation o DOTR na sasapat na ang 3 buwang palugit na ibinigay sa mga drivers at operators sa buong bansa upang makapag-consolidate. Bilang pakikibahagi yan sa PUV Modernization Program na gagawin ng ahensya. Kaugnayan ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalawig pa ng deadline sa consolidation hanggang katapusan ng Abril. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Sa isang press conference na dinaluhan ng DOTR, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Office of Transportation Cooperatives o OTC, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang kanilang naging rekomendasyon sa Pangulo na siyang inaprubahan nito ay base sa porsyento ng mga unconsolidated drivers at operators, lalo na raw sa Metro Manila. Kabilang na rin daw dyan ang mga nagpahayag ng suporta sa programa sa kanilang tanggapan na handa na ring makiisa sa programa at magproseso ng consolidation. Sinabi pa ng kalihim na ang 3 buwan na ekstensyon ay sapat na para sa lahat ng mga hahabol pa na magpa-consolidate at makiisa sa PUVMP na malaki raw ang maitutulong sa bansa lalo na sa mga mananakay. Ito na ang final extension. No? Yung 3 buwan ay is I think enough time, no? Para doon sa mga gustong mag-consolidate ay mag-comply doon sa mga requirements. No? Meron ding mga lumapit sa akin na grupo, no? Na gusto na rin nila. Ang sabi nila, hindi nila masyadong naintindihan yung programa, but ngayon ay naintindihan na nila and willing na silang mag-consolidate. No? So yun ang hinahabol namin. No? Yung mga willing mag-consolidate. Yung hindi po itong programa na to ay ginagawa natin, no? Para sa ikabubuti ng nakararami. No? Hindi po para sa ikabubuti ng mga employees or officers ng DOTR. Ito ay para sa ating mga mananakay, no? Para sa ating mga drivers at para sa ating mga operators. Ang naturang extension din daw ay magbibigay daan sa DOTR at mga kinauukulang ahensya na mapabuti pa ang implementasyon ng PUVMP sandaling matapos na ang consolidation. Nilinaw naman ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na maaari pa ring mamasada ang mga unconsolidated jeepney sa February 1 basta buo pa rin at hindi paso ang mga prangkisa nito. As long as they are registered, because the President has already issued the directive na ini-extend po nila yung deadline for consolidation. So, therefore, the LTFRB then will be giving them the confirmation. Nabanggit din ni Bautista na napag-usapan nila ng Pangulo na pahihintulutan nilang bumuo ng sariling kooperatiba o korporasyon ang mga PUV drivers at operators sa halip na makiisa sila sa mga cooperatives. At kahapon yan ang pinag-usapan namin ng Presidente. No? Kasi ang possibility that we're looking at is we will allow them to join existing cooperatives or existing corporation. No? But since the President extended it for 3 months, now we will allow them to form their own cooperatives or corporation. No? And palagay ko nga in 3 months time they should be able to do that. No? Ang Office of the Transport Cooperative will help them. No? LTFRB will help them. No? And all the other offices of the OTR will extend all the assistance para makapag-join sila dun sa ating consolidation program. Sa ngayon raw, 76% na ang nakapag-consolidate sa kanilang ahensya na sapat na raw upang maimplementa ang naturang programa. Gayunpaman, maaari pa raw itong madagdagan sa 3 buwang extension na ibinigay. Samantala, bago pa ang naturang extension, matatandaan na una nang itinakda ang panguhuli sa mga unconsolidated PUVs na babiyahe simula February 1 na ituturing na raw na kolorum. Ngunit ayon nga kay Guadis, maaari pa rin silang pumasada hanggang Abril kasabay ng deadline sa consolidation. Sa ilalim ng PUVMP, hindi na maaaring mag-renew ng prangkisa ang mga tradisyonal na jeep kung hindi sila nakapag-consolidate o naging bahagi ng kooperatiba. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.